Dear Papa Dudut, akala ko sa teleserye lang pwedeng mangyari ang mga nangyayari sa buhay ko. Pero maling-mali pala ako. Ni sa panaginip ay hindi ko inakala na posible kong pagdaanan ng ganung uri ng sakit na halos dumurog sa aking pagkatao at magpaguho sa aking mundo. At kahit ilang taon na ang nagdaan ay sariwa pa rin ito sa aking alaala. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alexa. 35 years old at tubong Carmen sa Davao del Norte. Pero 10 taon nang nakakalipas nang lumuwas ako dito sa Maynila. Ang totoo niya na hindi pa gaano nagtatagal simula ng kawilihan kong pakinggan ng inyong programa. Pero walang araw simula noon na hindi ako nangarap na makapagpadala sa inyo ng sulat upang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ngunit bago ang lahat ay humihingi ako ng pangunawa sa ating mga kabarangay para sa ilang bahagi ng aking storya na merong sensitibong tagpo. Papadudot, noong nasa Davao pa ako, nagtatrabaho ako bilang supervisor doon sa isang malaki at pribadong kumpanya. Yun ang first job ko simula nang makapagtapos ako sa kolehiyo bilang cum laude. Nang matanggap at makapasa ako sa naturang kumpanya, hindi na ako dumaan sa pagiging rank and file dahil for training na agad ako sa mataas na posisyon. Hindi na bago sa akin yon dahil noong nag-aaral pa lamang naman ako ay consistent awardee at palagi na akong top student ng klase namin. Bukod sa pagiging matalino ay may pagmamalaki ko rin ang taglay kong pisikal na kagandahan. Kaya naman malakas talagang kumpiyansa ko sa sarili ko simula pa noong college pa lamang ako. Madami na akong naging manliligaw, pero ni isa sa kanila ay wala akong sinagot dahil ayoko ng commitment. Mabilis kasi ako magsawa at aaminin kong hindi ko kailangan ng mga lalaking magsasabi sa akin ng dapat at hindi ko dapat na gawin. Nang magtrabaho naman ako ay puro fling at hook up lang ang naging relasyon ko sa iba't ibang lalaki. Kaya nga kilala din ako bilang playgirl ng aking mga barkada. Papadudot, tulad nga ng sinabi ko, kilala bilang baduy pumorma at nerd si Julius noong nasa college pa kami. Matalino naman siya katulad ko din na palaging nangunguna sa klase nila pero kabaliktaran ko naman siya dahil sobrang seryoso niya sa buhay. Ni hindi siya marunong makihalubilo sa ibang estudyante at hindi siya pala attend ng mga party and in short ay wala siyang social skills. Para siyang pinalaki sa kuweba. Ang huling beses na nakita ko siya ay noong matapos ang graduation ceremony namin. Wala na akong masyadong alam o narinig tungkol sa kanya simula noon dahil tulad ng palagi kong sinasabi. Hindi ako interesado sa mga boring na tao. Pero matapos ko nga siyang makita sa bar na pinuntahan namin ng best friend kong si Loris ay parang biglang nagbago ang dating pagtingin at pagkilala ko sa kanya. Aminado ako noon na nagkaroon ako ng interes kay Julius. Lalo na noong nagpunta muli ako sa parehong bar na pinuntahan namin ni Loris noong sumunod na linggo. At nakita ko siyang muli, Papadudot. Papadudot na puno nga ng kwentuhan at maraming tawanan ng pagkikita namin yon ni Julius. At masasabi kong nag-enjoy talaga akong kasama siya. Na hindi ko na nga namalayan kung anong oras ba kami naghiwalay at bago umuwi ay nagsuggest siya na ihatid ako sa aking apartment. Bagay na hindi ko naman tinanggihan dahil ng araw na yon ay hindi ko dala ang kotse ko. Nagpalitan na rin kami ng numbers at nagfollowan sa social media dahil malakas ang pakiramdam namin na hindi yon ang magiging una't huli naming pagkikita. Kahit ako sa sarili ko ay hindi ko rin mapigilang ma-excite sa mga susunod pa naming paglabas na hindi nga nagtagal ay nangyaring muli. Dumalas ang pagkikita at paglabas namin ni Julius, Papadudut. Hanggang sa formal na rin niya akong niligawan. Bagay na hindi ko tinanggihan pa. Pagkalipas lang ng ilang buwan ay sinagot ko na siya at opisyal na ngang naging kami. Oo, walang wala talaga sa karakter ko ang payag na magpaligaw kay Julius. Pero nang maging kami, pakaramdam ko noon, naging totoo ang saya sa dibdib ko.
Palibhasa sa unang pagkakataon ay naranasan ko na ma-in love. Papadudot, noon lang talaga ako na in love sa tanang buhay ko. Bagong-bago sa akin ang pakiramdam kasi hindi ako sanay na nananatili sa isang pangmatagalan at seryosong relasyon. Pero nagbago ang lahat nang muli kaming magkita ni Julius. Kahit na nakukornihan ako sa sinasabi niyang yon na baka raw itinadhana ang pagkikita namin, pagkalipas ng mahabang panahon ay parang gusto ko na ring paniwalaang totoo nga ang sinasabi niyang tadhana. Mabuti na lang pala na sa parehong pahina kami ng aming buhay nang muli kaming pinagtagpo. Tumagal ng 2 buwan ng relasyon namin ni Julius bago ko nabanggit sa best friend kong si Loris ang tungkol doon. Tulad ng inaasahan ko ay hindi makapaniwala ang kaibigan ko na magiging kami ni Julius at lalong higit na mas tumibay ang aming relasyon. Siyempre hindi mawawala doon yung tuksuhin niya ako na kinain ko daw ang mga sinabi ko na kahit kailan ay hindi ako papasok sa isang relasyon kung saan ay kailangan kong mag-commit at higit sa lahat ay hindi ako mai-in love. Aminado naman ako, papadudot, na kinain ko ngang talaga ang lahat ng paniniwala ko pagdating sa pag-ibig. Pero kung para naman kay Julius ay masasabi kong worth it ang mga bagay na binago ko sa sarili ko. Alam kong tungkol dapat sa kaibigan kong si Loris ang dahilan kung bakit kami nagkita ng gabing yon, papadudot. Pero hindi ko napigilang ibida ang sarili kong kaligayahan sa kanya ng mga sandaling yon. Alam ko na bilang kaibigan ay dapat ay kino-comfort ko ang kaibigan ko sa breakup nila ng manloloko niyang boyfriend, kaya lang ay hindi yon ang nangyari. Magpapaalam na lang kami sa isa't isa para umuwi pero hindi pa rin ako matigil-tigil sa pagkukwento ng mga bagay tungkol sa akin at sa amin ni Julius. Kung gaano ako kasaya at gaano kasarap sa pakiramdam na ma-in love sa unang pagkakataon. At kung ano-ano pang may kinalaman sa mga bagay na yon. Sa katunayan ay hindi ko na nga matandaan kung paano kami naghiwalay ni Loris ng gabing yon. Basta ang alam ko, abala akong katext si Julius. Pero masisisi niyo ba ako kung ganon yung nararamdaman ko ng panahon na yon? Palibhasa, noon lang ako nagkaroon ng permanenteng relasyon, noon lang ako nagseryoso sa isang tao. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko na posibleng masira ang matibay na pundasyon ng aming relasyon ni Julius, papadudot. Na kahit kailan ay hindi niya ako pagtataksilan tulad ng ginawa ng boyfriend ni Loris sa kanya. Malaki ang tiwala ko na magtutuloy-tuloy ang aming masayang pagsasama ni Julius bilang magkasintahan. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na ibigay at ipagkatiwala sa kanya ang sarili ko. Hanggang sa nagbunga nga ang aming pagmamahalan. Pero ni sa panaginip ay hindi ko naisip na isa palang bangungot para kay Julius ang aking pagbubuntis. Hindi ako maniniwala nang basta na lamang nagising si Julius sa isang araw na hindi na niya ako mahal, papadudot. Nawala na siyang nararamdaman sa akin na basta na lang siya nakapag-decide na gusto na niyang makipaghiwalay at iwanan akong mag-isa matapos kong sabihin sa kanyang ipinagbubuntis ko ang anak namin. Sa totoo lang, kaya kong palagpasin ang harap-harapan niyang pangiinsulto sa akin. Pero ang tanggapin na gano'n na lang niya kadaling itapon na parang basura ang aming relasyon ay kahit kailan ay hindi magiging madali, papadudot. Nang sandaling yon, akala ko ako na ang magiging pinakamasayang babae sa balat ng lupa, pero daig ko pa ang binuhusan ng malamig na tubig dahilan para ako magising sa masalimuot na realidad. Hindi na akong mahal ng lalaking mahal ko. Doon ko biglang naalala ang minsan naming napag-usapan ng best friend kong si Loris tungkol sa posibilidad na saktan ako ni Julius. At ayoko mang isipin na baka merong ibang tao o babae na sangkot sa biglaan niyang panlalamig sa akin at planong pakikipaghiwalay. Ay hindi ko pa rin napigilan ang isipan ko na magduda, papadudot. Kaya naman upang makumpirma ang aking hinala, noong umalis si Julius sa apartment ko ay palihim ko siyang sinundan ng gabing yon. Para bang nakutuban ako.
na hindi pa siya dederecho na umuwi sa bahay nila. Alam kong parang tangang ginawa kong yon pero hindi na ako nakapag-isip. Para ako na blackout noon, Papa Dudut. Nagpadala na ako sa bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Tama nga ako na hindi pa planong umuwi ni Julius. Nakita ko siyang umupo sa smoking area sa labas ng bar kung saan kami unang nag-usap noon. Parang may hinihintay siya. At pagbaba ko ng sasakyan ay kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano siya nakipaglandian habang hinahalik-halikan sa pisngi ang babaeng lumapit sa kanya. Ang bago niyang babae ay walang iba kundi ang best friend ko na si Loris, Papa Dudut. Sinong mag-aakala nang walang hiya ko palang best friend ang aahas sa aking boyfriend? Nakakatawa dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posibleng mangyari sa akin ang mga eksena sa teleserye na madalas ay napapanood ko lamang. Daig ko pang sinaksak ng patalikod ng 1,000 beses, Papa Dudut. Nang makita kong parang linta na nakalingkis si Loris kay Julius, ay hindi ko na napigilan ng galit sa aking puso. Nang sandaling yon ay parang gusto kong pagpira-pirasuhin ng buhay ang traidor kong best friend. Naisip kong paano naaatim ni Loris na makipag-sweet-sweetan kay Julius samantalang alam na alam naman niyang may relasyon kami ng lalaking nilalandi niya. Tandang-tanda ko pa kung paano ko yon ipinamumukha sa kanya kaya wala siyang dahilan para aksidenteng agawin ng boyfriend ko sa akin. Magkahalong sama ng loob at galit ang nangingibabaw sa akin ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Kaya naman hindi ko na hinayaang maglandian pa sina Julius at Loris. Lalo lang nagdidilim ang paningin ko kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na gumawa ng eksena at sugurin silang dalawa. Matapos akong itulak ni Julius, nakita ko na lang na ang dami ng dugo sa hita ko. Doon ako nakaramdam ng pagkataranta at labis na takot. Hindi para sa sarili kong kaligtasan kundi sa buhay ng 2 linggo ko pa lamang na baby. Tandang-tanda ko pa kung paano nagkaroon ng komosyon sa naturang bar kung saan kami gumawa ng eksena. At bago ako tuluyang mawala ng ulirat, ang huli kong natatandaan ay ang paparating na ambulansya. Nang magbalik ang malay tao ko ay nasa ospital na ako, Papa Dudut. Pero doon ko na rin nalaman ang masamang balita. Wala na ang baby ko. Patay na siya. Nang sandaling yon ay hindi ko na napigilang humagulhol. Gusto kong magwala dahil sa labis na sakit at kabiguan na naramdaman ko sa aking dibdib. Pero hinang-hina ako ng mga oras na yon. Ang kaawa-awa kong anak na wala na lang siya nang hindi man lang nasisilayan ng mundo. At ang mas lalo pang naging malaking dago kay ang katotohanan na ang may kagagawan kung bakit wala na siya ay ang sarili pa niyang ama, si Julius. Tumagal ako ng 1 buwan sa ospital dahil hindi kaagad nanumbalik ang lakas ko. Parang gusto ko na rin kasing mawala na lamang at sundan ang anak ko sa kabilang buhay. Mabuti na lamang dahil inalalayan ako ng aking pamilya. Dahil doon kahit papaano ay mas pinili ko pa rin mabuhay. Mag-isa lang ako ng araw na ma-discharge na ako sa ospital. Palibasa hindi rin naman ako sanay na nakadepende sa ibang tao. Maging malapit ko man silang pamilya o kaibigan. Ang sabi ko sa mami ko ay hintay na lang ako sa bahay dahil kaya ko naman ang sarili ko. Nakisuyo na rin ako kay mami na dalhin ang sasakyan ko sa ospital at ipark sa basement parking at babayaran ko na lang ang parking fee kung magkano man ang aabutin paglabas ko. 1 araw bago ako ma-discharge. Iniwan sa akin ni mami ang susi ng sasakyan ko. Nang araw na pwede na akong umuwi nang makarating na ako sa parking lot ng ospital. Sakto namang nakita kong papalabas ng kanilang kotse ang traidor kong best friend at ang manloloko kong ex-boyfriend. Papadudot muling nanumbalik ang matinding galit at poot sa aking dibdib. Lalo pa nga itong nagatungan nang makita kong hinihimas ni Loris ang kanyang tiyan na halatang medyo lumalaki na habang maingat naman siyang inaalalayan ni Julius.
Dahilan para mas lalo ko silang kamuhian. Luhaan akong iniwan nina Julius at Loris ng sandaling yon, Papa Dudut. At dahil sa hindi ko maipaliwanag na sakit na aking nadarama, kaya napahagulhol ako sa loob ng sasakyan ko. Matapos nilang umalis. Mabuti na lang dahil nagawa ko pang tawagan ang aking mami para magpasundo. Hindi ko na rin naman kayang mapag-isa ng panahon na yon. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko ay agad akong nagkulong sa kwarto. Umiyak lang ako ng umiyak noon habang pilit na binubura sa aking isipan ang mga eksena kung saan ay masayang masaya sina Julius at Loris kasama ang magiging anak nila. Papa Dudut, awang-awa ako sa sarili ko. Yung dati ako na malakas, matapang at matalino ay tila naglahong parang bula sa kalawakan at napalitan ng mahina at miserableng bersyon ko. Nang mga panahon na yon ay dumanas ako ng labis na depression. Una na doon ay dahil sa pagkawala ng aking baby. Ikalawa ay ang pagtataksil ni Julius at pagiging traidor ni Loris. At huli ay ang pagsasabwatan nilang dalawa para maghiganti sa akin. Pakiramdam ko ako na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo, Papa Dudut. Dahil kung totoo man ang doble karmang sinasabi ni Loris ay parang sobra-sobra naman yatang sakit ang ganti sa akin ng tadhana. At dahil nga sa hustong kalungkutan, matinding kapighatian at pagiging kaawa-awa na aking naramdaman, kaya naman tinangka kong tapusin na lamang ang aking buhay. Papa Dudut, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang kitlin ko ang sarili kong buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot hanggang sa ako ay ma-overdose. Pero desperado na kasi ako. Sa dami ng trahedyang nangyari sa aking buhay ay hindi ko na alam kung paano gumising sa umaga ng masaya at masigla katulad ng dati. Gusto ko na lang matapos yung sakit kaya gusto ko na lang din na mawala. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Nang mga sandaling yon, mabuti na lang dahil nakita ako ng mga magulang ko kaya naman naisugod nila ako sa pinakamalapit na ospital kung saan nananatili ako ng halos 3 linggo. Pinagalitan at pinagsabihan ako ng husto ni na mami at daddy tungkol sa ginawa ko sa aking sarili. At aaminin kong natauhan ako nang umiyak sa harapan ko ang mga magulang ko, Papa Dudut. Doon ko na-realize na hindi pala ako nag-iisa sa labang pinagdaraanan ko. Na merong mga taong nagmamahal sa akin at handang tumulong sa akin sa mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako. Nagdaan ng ilang buwan at hindi ko na nga namalayan ang paglipas ng 1 taon, Papa Dudut. Ngunit masasabi ko namang bumuti ang kalagayan ng aking pisikal na pangangatawan kasabay ng aking mental health. Nakabalik na rin ako sa aking trabaho at doon na lang ako mas nagpakabisi para naman kahit papaano ay pansamantalang mawala sa aking isipan ang mga pinagdadaanan ko. Sa tulong din ng aking mga magulang at malalapit na kamag-anak, mas naging maayos ang estado at disposisyon ko sa buhay ko. Nawalan na rin ako ng balita kina Julius at Loris ng panahon na yon. Naisip kong mas mabuti na yon kaysa patuloy ko lang silang kamuhian. Aaminin ko na kahit ilang taon na ang nagdaan, ay hindi ko pa rin sila ganap na napapatawad. Pero buo pa rin ang pag-asa ko na darating ang panahon kung kailan tuluyan na ring mawawala ang galit na nararamdaman ko sa aking puso para sa kanila. Pero iba rin maglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Kung minsan hindi talaga pwedeng maging kampante dahil palaging nangyayari ang hindi inaasahan. Tulad ng muling pagkukrus ng landas namin ni Julius sa dating bar kung saan kami muling nagkita at unang nag-usap noon. Papa Dudut, yun ang huling pagkikita namin ni Julius dahil nang sumunod na araw ay may nakarating sa aking balita na nasangkot daw ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahilan para ito mahuli at makulong. Kaya naman pala nang muli ko siyang makita noon sa bar ay malaki ang ipinayat niya.
Bukod doon ay tila naapektuhan na rin ng droga ang kanyang pag-iisip at pagsasalita. Samantalang si Loris naman ay halos ilang buwan na ring naka-admit sa isang mental institution ay biglang hindi na lang nagising isang araw. Ang sabi ng doktor ay inatake daw siya sa puso habang natutulog. Muling nanumbalik ang sakit at lungkot sa kalooban ko dahil sa biglang pangyayari na sangkot ang mga taong naging bahagi ng buhay ko, mabuti man o masama. Muling naapektuhan ang aking mental health kaya naman minabuti ng mga magulang ko na umalis kami sa Davao. Noon din ay lumuwas nga kami pa Maynila. Simula noon ay wala na akong narinig tungkol kay Julius. Mas pinili ko na lang din na kalimutan siya, Papa Dudut. At nangako ako sa sarili ko na mas magiging matatag sa panibagong buhay ko. Sa tulong ng Diyos at ng mga taong totoong nagmamahal sa akin, muli akong nakabangon, Papa Dudut. Nangako ako sa aking sarili na balang araw ay muli akong iibig sa sandaling makatagpo ako ng lalaking mas may malinis na intensyon at mabuting budhi na siyang makakasama ko habang buhay. At mulit-muli ay hindi naman ako binigo ng Diyos nang ibigay niya sa akin si Roger. Sa ngayon ay meron na kaming isang anak na lalaki at kasalukuyan ko namang ipinagbubuntis ang aming baby girl. Kahit na maraming pagsubok ang buhay, hindi ko kahit kailan naramdamang mag-isa kong hinaharap yon, Papa Dudut. Dahil hindi lang ang mga magulang ko ang akin naging sandalan, meron na rin ako ngayong mabuting asawa at mga anak. Sa huli ay natutunan ko na yung mga mahalagang bagay sa buhay tulad ng pag-ibig, kaligayahan at kapayapaan ay hindi basta-basta dumarating. Dahil ang mga yon ay unti-unti nating binubuo sa ating puso para maibahagi natin sa iba. Kaya nga importante na mabuti ang ating intensyon upang mabuti rin ang karmang bumalik sa atin. Alam kong medyo masalimuot ang mga pinagdaanan ko. Kaya naman para makabawas sa bigat na nararamdaman ko sa dibdib ay ibinahagi ko ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang sulat ko, Papa Dudut, at sana ay merong na-inspire at may natutunan sa aking kwento, Papa Dudut. Alexa. Ang pagiging mabait at mabuti ay magkaibang bagay. Ang mabait ay yung oo ka lang ng oo sa ibang tao dahil ayaw mong masaktan sila sakaling tanggihan mo ang gusto nila. Ang pagiging mabuti naman ay yung hindi ka agrabyado at wala kang inaagrabyado. Napakinggan natin ang storya ng letter sender natin na si Alexa na sa buhay mahalaga po ang magkaroon ng mabuting intensyon sa ating kapwa. Dahil ayon nga sa lumang kasabihan, kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kung gumawa tayo ng masama sa ating kapwa, masamang karma din ang babalik sa atin. At kung mabuti naman, umasa tayo sa mabuting karma. Pero sino ba naman sa atin ang hindi nahihirapang magpakabuti? Hindi ba? Bagay na pwede nating matutunan paunti-unti gaya ng pinatunayan sa atin ni Alexa. Kahit na masalimuot ang buhay, marami pa rin namang magagandang pangyayari. Kahit na malungkot, meron pa rin namang masaya. Habang buhay tayong magmahal, ang pagpapaalam naman ay gawin lang natin ang sandali. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Una sa lahat ay gusto ko pong magpasalamat in advance sa pagpili ng aking kwento. Nais ko lang po sanang i-share ang kwento ng aking buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marie. Panganay po ako sa aming 4 na magkakapatid. Anak ako ng aking mama sa una niyang boyfriend. Ang kaso, ang papa ko ay nakasal sa una naman niyang naging girlfriend, kaya ako ay lumaking si mama na lamang ang kasama. Noong bata pa ako ay nakakasama ko naman ang aking papa. Pero nang tumagal ay hindi na dahil tumira na sila ng kanyang asawa sa Bulacan. Kaya ang aking lola na lamang sa father side ang nagsusustento sa akin. Ngunit nang tumagal din ay naputol na ang sustento ko dahil sumama ang loob ng lola ko sa father side ko. Dahil hindi ko pala dala ang apelyido nila kahit pa pumirma naman ang aking papa sa aking birth certificate.
Dahil noong taong 1996 daw ay hindi pwedeng dalhin ng bata ang apelyido ng ama kung walang marriage certificate, kahit pa pumirma ito. Kahit ganoon ang nangyari, Papa Dudut, ay nagpatuloy pa din ang aming buhay ng mama ko. Paminsan-minsan ay pumapasyal pa din ako sa father side ko dahil kahit papaano ay may kaya naman sila. Kami lang talaga sa mother side ko ang hirap. Actually, hindi naman talaga ganun kahirap dahil kahit papaano ay hindi naman kami nagugutom dahil noong bata pa ako ay nagjajapan pa ang mama ko. Hanggang sa nagkaroon siya ng kinakasama at nagkaanak sila, yon ang pangalawa sa amin ngunit naghiwalay din sila noon. Hindi nagtagal ay may pangatlo na ulit at nagkaanak naman sila ng dalawa. Kaya 4 na kaming magkakapatid. Pasensya na po Papa Dudut kung ang haba ng intro ko. Ito na po ang aking buhay ngayon. Ako po ay magto 24 years old na ngayong darating na November. Meron na po akong 3 mga anak. Dito ko na po sisimulan ng aking kwento. Simula nang nag-asawang muli ang mama ko sa pangatlo ay tutol talaga ako. Dahil ito ay adik noong una. Pero wala akong nagawa dahil ang sabi niya sa akin ay wala akong karapatang magsabi dahil buhay daw niya yon. At kailangan daw niya ng makakasama sa buhay. First year high school ako noon kaya naging pasaway din ako. Doon ako unang naging pasaway at natuto akong uminom ng alak, manigarilyo at magkating. Naging mabarkada ako noon dahil madalas mapatawag si mama sa school ng aking guro. Hanggang sa lumayas ako dahil sa sama ng loob ko. Dahil simula nang magsama sila ng mama ko ay bumigat ang pamumuhay namin. Nagkadautang-utang si mama, naging adik ang aking mama, kakautang. Hanggang ngayon ay panay pa rin ang pag-utang niya para ipambayad din sa utang. Kaya simula noon ay naging rebelding bata ako. Pero buti na lang at andon ang mahal kong lola, ang nanay ng aking mama. Mahal na mahal niya ako dahil siguro din panganay niya akong apo. Ang lola ko din na nagsustento na lang din sa akin sa aking pag-aaral. Dahil ang lola ko sa father side ay hindi na ako binibigyan. Maayos naman ako pagdating ko noong second year at third year ko sa high school. Dahil sa lola ko at lolo ko. Kapatid ni lola, silang magkapatid ang nagtulungan sa pagsusustento sa aking pag-aaral sa high school. Ang lola ko ay active noon sa marketing. Habang ang lolo ko naman ay nagtitinda lamang sa bahay, may munti siyang tindahan ng mga laruan at mga bunutan ng chichirya. Taga Quezon City kami. Madalas akong tumulong sa aking lolo at lola kapag si lola ay may lakad ay madalas niya akong isama sa pag-attend sa seminar sa marketing. At sa lolo ko naman ay minsang nakakasama niya sa Divisoria para mamili ng kanyang mga paninda, mga laruan at mga bunutan ng laruan. Kapag malapit na naman ang pasukan ay naghahati si lolo at si lola sa gastos sa mga gamit ko. Yearly naman ay may bago akong sapatos dahil binibilhan ako ni lola at lolo. Palitan sila, yun nga lang ay kailangan laging 2 ang sapatos ko dahil naglalakad lamang ako noon pagpasok sa school. Para hindi ako mamasahe, 1 oras lagi ang lakaran. Kaya bumigay ang sapatos ko. Kung bumuka na ay agad namang lalagyan ng aking lolo ng mighty band para magamit kong muli. Kasi mumurahin lamang ito pero okay lang at least ay meron kesa wala. Hanggang sa noong nag-3rd year high school ako ay ayun na nga nagkaroon ako ng cellphone bigay ni lola. Para magbenta daw ako ng load para magamit ko yung benta sa aking gastusin sa school. Ang kaso, nagsimula na ring maloko ako sa text dahil sa mga clan. Uso kasi noon ang clan sa text hanggang sa nagbilang na ako ng boyfriend. Pero para sa akin noon ay hindi naman siya talaga seryoso. May masabi lang na marami na ako naging boyfriend. At doon din nag-start ang aking first kiss noong 3rd year high school. At yung first kiss na yon, yun din ang nakauna sa akin. Yung guy na yon ay mas may edad sa akin, mga kaidara ng aking mga tito.
December yon, besperas ng bagong taon. Nasa labas kami kasama ang aking pinsan nang biniro namin siya na magpainom. Kasi nga ay mag-New Year na. Kaya ang sabi niya ay okay, pumunta raw ako sa bahay niya para kunin ang pambili. Natuwa naman kami ng aking pinsan. Ayun nga, nagpunta ako sa kanila. Tinawag ko siya at agad namang siyang nagbukas ng pintuan ng bahay niya. Nakatapis lang ng tuwalya dahil bagong ligo pala siya. Nagulat ako that time pero nagpatay mali siya na lamang ako. At noong pagbukas niya ng pinto ay nabigla ako. Inalikan niya ako sa aking mga labi at nasyak ako. Natulala kasi first kiss ko yon. At medyo matagal din, mga ilang minuto. At yun nga, tumaligod siya para kunin ang pera at iabot sa akin. Nag-thank you ako sabay alis. Pagkatapos noon ay hindi pa rin ako makapaniwala at hindi ko alam kung ano nangyari sa akin that time. Pagkatapos noon ay nagkasalubong kami sa daanan, nakaangkas ako sa motor ng aking tito dahil papunta kami sa grocery para bumili ng pangsalad dahil nga mag-New Year na noon. Nagkasalubong kami sa daanan, sila ay pauwi na, angkas niya ang kanyang GF. Sinundo niya sa trabaho niya dahil ganun lagi sila. Hinahatid sundo niya ang kanyang GF. Noong time na yon ay nginitian niya ako at ako ay agad na umiwas ng tingin pero napangiti din. Hindi ko alam kung bakit at doon na nga nag-start ang aming secret affair. Noong bago mag-countdown ay nag-inuman kaming magpipinsan. Nagkakasayahan na nang lumapit siya at nagkwentuhan kami. Nagulat ako sa mga nabanggit niya noon dahil crush din daw pala niya ako. Kaso nga lang ay bata pa ako. Natuwa naman ako noon kasi sa lugar namin ay siya ang may itsura. May kaya din siya dahil may negosyo siya. At doon na nga nag-start na hingin niya ang cellphone number ko. Naging textmate kami hanggang sa nagtagal ay naging kami. Ilang buwan kami nagte-text at may nangyari na rin sa amin that time. Minor pa ako noon kasi nga third year high school pa lamang ako. Hanggang sa mga ilang beses may nangyari sa amin. Third year high school ako noon at pang umaga kaya kapag magkikita kami ay gumigising ako ng 3:00 para makapunta sa house niya. Dahil malapit lang naman ang bahay namin, mga ilang house lang ang pagitan. Pagkatapos noon, tuwing magkikita kami ay inaabutan niya ako ng pera, pangbaong ko daw. At yun na nga ilang beses na may nangyari sa amin. Tapos may clan ako. Naloko ako sa clan hanggang sa may nakilala kong boyfriend na founder ng clan. Taga doon din sa amin, malapit. Naging kami noon. Pero hindi nagtagal ay nagkahiwalay din kami dahil nalaman ko na may GF siya. At ako ay may boyfriend naman pero hindi naman kami noon nagtagal. Dahil sa may edad na rin, ewan ko ba kung bakit lapitin ako ng may edad. Hanggang sa nag 4th year high school na ako, ay may naging new boyfriend ako. At yon ang ama ng aking panganay. 4th year na ako noong panghapon naman ang schedule ko. Kaya gaya ng dati, para magkakita kami ay umaalis ako sa amin ng maaga kesyo may kailangan akong tapusin. Lagi kami nagkikita sa bahay nila. Ako ang nagpupunta doon sa tinitirhan nila, siya kasi ay kusinero, tindero sa kainan kapag gabi sa Tandang Sora. Hanggang sa isang araw ay nagkagalit kami ng aking mama at ako ay lumayas dahil sa sobrang sama ng loob sa aking mama. Pakiramdam ko noon ay alila ako sa bahay namin. Sobrang batugan kasi ng napangasawa niya, panay sabong at inom lang ang ginagawa. December 4 noon ay ang huling pasok ko sa school. Hindi ko natuloy natapos ang aking pag-aaral nung time na yon, ay hindi na rin ako naging active sa school. Kahit naman naging pasaway ako ay hindi naman ako pabaya sa aking pag-aaral. Kahit papaano ay pasado naman ako lagi sa mga grades ko. Hanggang sa yun nga, lumayas ako at tumira sa kaibigan ko sa Commonwealth sa bahay ng kaklase ko. Siya lang kasi noon sa bahay nila dahil ang mama niya ay nasa abroad. Wala din naman lagi ang kanyang papa kaya nakitira ako doon ng 1 week. Nang hindi ako nahahanap ni mama hanggang sa nakapagtrabaho agad ako kinabukasan sa Commonwealth bilang tindera sa mga damitan. At noong makaisang linggo ako doon ay nahanap din ako ni mama at pinauwi kaya wala akong choice kundi ang umuwi. Nag-away kami ulit dahil nga galit ako dahil lahat ng trabaho sa bahay ako ang gumagawa.
Dahil nga ng panahon na yon ay tadtad ang utang si mama. Laging galit at ako lagi ang napupuruhan ng palo. Naging manhid na nga ang katawan ko noon sa kakapalo niya. Tinitiis ko lang. Pero nung gabi na yon, ang akala ni mama ay tulog na ako. Pero ang hindi niya alam ay plano ko ulit umalis dahil nga ayaw ko na doon. Unang-una pagod na ako sa mga trabahong bahay at kakapalo niya. Sa kakabugbog niya sa akin. At yun nga madaling araw ng 2:00 or 3:00 ay umalis akong muli sa amin. At bumalik sa tinutuluyan ko sa Commonwealth at nung hindi nagtagal ay ang lola ko ang sumundo na sa akin. Hindi para iuwi sa amin kundi para dalhin sa kaibigan ng lola ko. Doon niya ako tinira. Ang lola ko noon kasi ay hindi din napirmi sa amin. Dahil nga sa magulo. At para hindi siya ma-stress ay tumira kami noon sa Muñoz sa kaibigan niya. May edad na rin yung kaibigan niya. Kasamahan din niya sa sinisimbahan ng lola ko. May munti siyang sari-sari store at nagpapa-bed space sa mga mananahe. Dahil patahian ang mga malapit na gusali doon. At yun nga naging malaya ako, yung tipong para akong bagong layang ibon na makakalipad kahit saan ko gustong pumunta. Tumutulong din kami ng aking lola doon sa bahay ng kaibigan niya. Minsan ay namimili kami ng paninda dahil may kapansanan yung kaibigan niyang yon. Yung isang paa ay putol kaya need ng saklay. Meron din yung ginagamit ang tungkod sa paa para makalakad siya ng pantay. At yun na nga, sa sarili ko ay nanibago ako. Nung pumapasok pa ako ay may nahalata ang aking mga classmate. Tumaba daw ako at lumaki ang tiyan ko nung time na yon. Ang sabi ko noon ay madalas lang akong umiinom ng beer kaya siguro nagkakabilbil na ako. Sagot ko noon sa mga classmate ko pero hindi sila naniwala. Nagsabi pa na baka daw buntis ako sabay tawanan sila. Hindi ko lang sila noon pinapansin kasi nga nung time na yon ay masama ang loob ko sa aking mama. Yun nga ang araw na huling pasok ko at lumayas ako sa amin. Nung isang araw ay naghuhugas ako ay may napansin ang aking lola sa aking katawan. Magaling kasi na manghilot ang aking lola sa aming lugar. Kilala siya doon bilang isang manghihilot. Ang sabi sa akin ng aking lola, "Marie, lumapit ka nga sa akin." Agad naman akong lumapit noon dahil tapos na ako noong maghugas ng aming pinagkainan. "Buntis ka ba?" Nagtaka ako noon at hindi ko alam ang isasagot ko dahil wala nga akong ideya noong time na yon. Dahil sa sama ng loob ko sa mama ko ay hindi ko na namalaya na delay na pala ako. Samantalang regular ako noon na dinadatnan. Kaya napaisip na rin ako noon. Ang tanging nasambit ko lang noon sa lola ko ay hindi ko po alam. Palibhasa ay magaling na manggagamot ang aking lola kaya marunong din siyang tumingin sa katawan kung buntis ba ang isang babae. Kinabukasan ay agad akong nagtungo sa aking boyfriend. Hinanap ko siya kaagad sa kasamahan niya. Francis, tawag ko sa kanya. At yun nga, nakita ko siyang nakahiga sa kanilang tulugan. Umaga noon, syempre pagod pa siya dahil nga sa pagtitinda nila sa gabi. Pinabangon ko siya at pinag-usapan namin ang sitwasyon ko. Binanggit ko nga sa kanya ang napansin ng aking lola at binanggit ko din sa kanya ang hindi ko pa pagreregla ng 2 months. Ang sabi niya ay bibili daw siya ng pregnancy test at yun na nga pagbalik niya ay agad ko itong ginamit at ang resulta ay excited siya, nakabado. Naghintay kami ng mga ilang minuto para sa result na yon. Positive. Natuwa naman siya noon at nagpa-check up kaagad ako sa center sa aming barangay. 16 years old ang edad ko noon that time. Natawa din naman ako kasi kahit ganoon ay blessing yon. Bumalik ako sa tinutuluyan namin ng lola ko sa Muñoz at binalita sa kanya na positive po ako. Hindi naman nagalit ang aking lola at pinagsabihan niya lang ako kung ano ang mangyayari ngayong magiging nanay na ako. Nung una ay rumaraket ako sa palengke na masukan ako bilang tendera sa isang kainan para may panggastos din ako sa sarili ko dahil nga sa buntis na ako at para na rin makaipon sa panganganak ko. Samantalang ang ama ng anak ko ay nawala ng maaga. Nagplano kasi siyang umuwi ng Quezon Province kasi taga doon siya. At gusto niya na doon daw ako para maalagaan ang mama niya. Sabi ko ayoko
Hindi kasi ako sanay sa buhay probinsya kasi laking Quezon City lang ako. At yun na nga, noong bumiyahe siya pauwi sa Quezon Province ay naaksidente ang bus na sinasakyan niya. Nahulog sa bangin at hindi siya pinalad. Kasama siya papadudod sa mga namatay. Noong una ay hindi ako naniniwala kasi nga naisip ko na baka gumagawa lang ng excuse. Pero noong kontakin ko ang number niya, ang mama niya ang sumagot at yun nga, nalaman ko ang katotohanan na wala na raw si Francis. Nawalan agad ng ama ang aking anak. Kaya nung time na yon ay ang aking lola lang ang naging katuwang ko sa aking pagbubuntis. Hindi ako pinabayaan ng aking lola hanggang sa nagpa-check up ako sa General Hospital sa Quezon City. Kasama ang aking lola, maraming mga laboratory ang pinagawa sa akin. Makailang balik ako doon, sinabihan ako ng OB na isi-CS daw ako dahil ang sabi ay malaki daw ang bata sa sinapupunan ko. At minor de edad pa daw ako, kaya high risk daw ang pagbubuntis ko. Agad akong umalis na masama ang loob. Dahil siguro sa ayoko at alam ko nagagastos ako ng malaki. Umalis kami ng aking lola sa ospital para umuwi na. May naipon naman din akong pera kaya kinabukasan ay namili na lang kami ng aking lola ng gamit ng baby ko. 7 months na kasi ang tiyan ko ng time na yon. Tuwing sahod ko, sa karinderya ay bumibili kami ng lola ko paunti-unti ng mga gamit ng baby ko. Hanggang sa nagpasya na siyang umuwi kami sa amin sa bahay ng mama ko. Nagulat siya, matagal kaming hindi nagkita, ilang buwan din dahil nga sa tinago na ako ng lola ko sa kanya. Nung una ay masama ang loob niya kasi daw kinukonsinti ako ni lola at umuwing buntis. Pero sabi nga niya wala na raw kami magagawa dahil nandito na. Tinanggap na lang ako ng aking nanay ang sitwasyon. Tapos ay doon na rin ako nagpatuloy ng check-up sa private lying-in na malapit sa amin. Nakita ng midwife ang record ko. Nung una ay hindi daw sana ako pwede doon dahil nga sa minor pa ako at high risk. Baka daw magkaproblema. Pero dahil malakas naman ang loob ko, sabi ko ay kaya ko naman po sigurong inormal. At yun na nga dahil din sa kakilala ni mama ang midwife, kaibigan niya ay tinanggap ako pero hindi na lang niya pinaalam na minor ako. Kasi nga hindi talaga siya natanggap ng minor. Hanggang sa dumating na ang aking due date. Sobrang sakit ng tiyan ko noon, 12 midnight na. Nandun si mama ang kasama ko sa bahay dahil wala noon si lola. May pinuntahan, hindi ako makatulog ng gabing yon. Hindi ako mapakali, andun yung panay ang ihi ko na parang binabali sa usaw. Hanggang sa tinawagan ko si lola at ang sabi niya ay uuwi na kaagad siya para puntahan ako. Hanggang sa yan na nga, panay na talaga ang sakit. Maya't maya ay para akong trumpo na paikot-ikot sa higaan at hindi mapakali. Hanggang sa alas 5 na lumabas na ako ng pintuan ng bahay namin. Hanggang sa 30 minutes na ay hindi ko na kinaya ang sakit. Napasigaw na ako sa sakit at agad na kaming tumungo sa lying-in. Kasama ko si mama at tita. Pumunta na kagad kami sa lying-in. Pagdating doon ay diretso na kagad ako sa delivery room. Hindi naman ako nahirapan sa unang pagkakataon ay para lamang akong dumudumi. Mabilis ang panganganak ko sa aking panganay. Isang prinsesa. Natuwa naman ang midwife noon dahil ang lakas daw ng aking loob. Nairaos ko nang walang hirap ang aking anak. May bigat na 3.6 kilo. Umaga noon ng 6:04. Hanggang sa patanghali na ay agad din namang dumating ang aking lola para bayaran ang mga bill sa lying-in. Hindi naman yung kataasan kapag lying-in at agad din kaming umuwi noon sa aming bahay at tuwang-tuwa kaming lahat. Lalong-lalo na si lola dahil may baby na ako. Blessing yon kahit pa bata pa ako at nanganak na walang ama. Sa kanyang birth certificate ay blanco ang father's name. Hindi ko na nilagay, total ay wala naman yung ama niya. Lumipas ang 10 buwan, may nakilala akong bakla. Inalok niya ako ng trabaho sa club bilang dancer-entertainer. That time ay hindi naman ako mataba. Kahit may anak na ako noon, yun nga lang ay nagkabilbil na ako. Pero hindi naman kalakihan. Kinausap ko ang mama ko at ang sabi ko ay may alok sa aking trabaho. Pero hindi nila alam yon. Sa amin kung ano ang work na papasukan ko.
Buntis din pati noon si mama sa bunso naming kapatid kaya need ko din talagang kumita ng pera para makatulong sa gastusin. Hanggang sa iyon na nga, pumasok ako sa trabaho na inalok sa akin. Malaki kasi ang bayad, 1,000 pesos per night. Bukod pa yung drinks per bottle at tip. Taga Quezon City kami pero sa Binyan, Laguna ang club na pinapasukan namin. Demure ang tawag sa group namin. Pagdating ko sa promotion o tutuluyan ko ay agad akong pinakilala ng bakla sa manager. Hindi naman sa pagmamayabang papadudot ay may itsura naman talaga ako. Kaya agad din akong natanggap sa grupo. Yun ang una kong gabi sa trabaho. Kabado ako dahil first time kong gano'n ang work. Ganun pala ang feeling, may kaba pero need ko pa rin para makatulong sa gastusin sa bahay. Ganun pa man ay thankful ako dahil kahit dancer ako ay hindi naman basta-basta na pwede kung sino-sino ang gumamit. Yun nga lang sa pagsasayaw ay may 2-set disco at love song. Sa unang set ay disco kaya okay pa. Pero may kung anong nginig sa aking mga tuhod at hindi ko malaman dahil siguro sa first timer ko. Kabado ako at mahiya dahil that time ay 17 pa lamang ako. Minor pa din at bagong panganak pa. Breastfeeding mama ko noon kaya ang aking hinaharap ay maganda. Yun nga lang kapag napupuno ng gatas ay need na magpalabas. Kasi kung hindi ay sisirit ang gatas at mababasa ang aking damit. Sa second set naman ay love song. Ayun na nga, nakasitro lang ako. At need mag all the way. Yung kasi ang trabaho na napasukan ko. Hindi ginagalaw ng kung sino-sino pero sa stage ay all the way. Lalo na akong nahiya, syempre wala nang saplot ang katawan ko. Nangingilid na lang ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na lang pinapansin at iniisip ko na lang na mabilis ang pera. Kaya makakatulong ng malaki sa aking pamilya ang gagawin ko. Lalong-lalo na sa anak ko. Hanggang sa nakasanayan ko na rin, iba't ibang customer ang meron. May Hapon, Amerikano at Pinoy. Hanggang sa isang gabi, mga 3 or 2 days pa lang ako doon sa trabaho, ay pinakilala ko ng floor manager sa isang suking customer. Ang sabi ng floor manager na si Daddy ang tawag namin sa suking customer. Sir, meron bago, virgin? Natawa ang suking customer at ang sabi niya, sige ipakilala mo sa akin. At yun na nga ipinakilala ko ni Daddy sa suking customer. Itago na lang natin siya sa pangalang Nonoy. 31 ang age gap namin. Pero okay lang, mabait naman siya. At doon nga nag-start ang love story namin ni Nonoy. Si Nonoy ay mabait naman. Matipuno ang katawan, masarap kausap. Nagkwentuhan kami noong una ng mga patungkol sa mga buhay namin. Ikinuwento ko ang aking buhay at ang sabi ko, yun nga, taga Quezon City ako at may anak na ako. 10 months old at natawa siya. Ang kwento niya, sabi daw kasi ni Daddy ay virgin daw ako. Natawa din naman ako hanggang sa ayun na nga, nakailang balik na din siya sa pinapasukan ko. Hanggang sa isang araw ay nagkapalagayan kami ng loob, hiningi niya ang number ko. At ibinigay ko naman. Hanggang sa nagkikita na rin kami sa labas tuwing off ko. Nung una ay alanganin ako dahil pulis siya. Kasal siya pero wala silang anak. At that time ay 10 years na silang hiwalay at walang communication. Makulit siya talaga, tinatad niya ako ng calls and message ang phone ko. Sunday yon, walang dapat akong work kaya nasa bahay ako kasama ng anak ko. Doon lang din nalaman ni mama ang trabaho ko. Nagulat siya pero umukay na rin noong malaman niya ang sitwasyon ko na naguhubad ako. Pero hindi pwedeng magpa-VIP para galawin. Hindi nagtagal ay pumayag na nga akong makipagkita kay Nonoy, taga Quezon City ako at siya ay taga Muntinlupa. Pagbaba ko ng bus ay sinabihan na lamang niya ako na lumapit daw ako sa kotse na nagsisignal light. Si Nonoy ay may ranggo din naman nang makilala ko. May sarili siyang kotse at motor din na pang service sa work niya. At doon na nga nag-start ang aming love story, Papa Dudut. Nang dumating ako sa kanila ay umupa siya sa isang kwarto, malit lang yon, tamang-tama sa solo lang yung kotse niya, sa labas lang ng gate nakaparada at tanging motor lang ang pwedeng ipasok sa compound. Maayos naman ang naging relasyon namin. Pagdating namin ay agad na may nangyari dahil siguro sasabik na rin ang katawang lupa ko. Hanggang sa lagi na nga siyang nagpupunta sa work ko. Tuwing Sunday naman, day off ko ay dumediretso na ako sa bahay niya.
kung wala siyang duty. Hanggang sa pati Monday ay hindi na ako pumapasok. Nagka-Monday sickness na ako. 8 or 10 months lang ang tinagal ko doon sa work ko dahil ibinahay na rin ako ni Nonoy. Nung una ay pasyal-pasyal lang kami ng anak ko sa bahay niya. Hanggang sa mag-iisang taon na yung panganay ko. Ang lola ko naman ng time na yun ay nagkaroon ng sakit. Hanggang sa pumanaw siya dahil hindi na niya kinaya ang sakit niya sa buto. Yung buto kasi ng lola ko ay tumusok sa harapang dibdib ng lola ko. Naaksidente kasi siya sa inuupuan niya na pangmasahe. Sa likod ay may sira pala ang massage chair na yon. Akala niya ay okay lang. Yun pala ang cause para mabali ang buto ng aking lola sa likuran. Tumusok sa kanyang dibdib ang buto niya at ang sabi ng doktor kung ooperahan daw ay baka hindi na rin kayanin ng lola ko dahil may edad na ito. Hanggang sa bumagsak ang kanyang katawan at hindi na niya kaya. Ang huling mga naaalala ko sa lola ko ay ang mga piling niya noong buhay pa siya. Na huwag ko daw iiwanan ng anak ko dahil kawawa. Dahil nga nung time na yon ay tanging kapatid ko lang ang nag-aalaga sa anak ko. Dahil si mama noong time na yon ay nasa ospital nag-aalaga sa naka-admit naming bunsong kapatid. Binanggit ko yon sa aking boyfriend noon na si Nonoy at ang sabi niya ay huminto na raw ako sa trabaho ko. At doon na raw akong tumira ng anak ko sa bahay niya na inuupahan. Hanggang sa one day ayun na nga nakapag-decide na rin akong sumama kay Nonoy. Dala ang anak ko. At noong October, kaka 1 year pa lang ng panganay ko. Yung tagpo nila noon ay nakakatuwa. Pagkababa namin ng anak ko sa tricycle ay tumakbo kaagad siya kay Nonoy at tinawag niyang papa si Nonoy. Natuwa naman kasi nagulat siya. First time nilang magkita ni Nonoy, papa agad ang tawag ng anak ko sa kanya. At yun na nga doon na nagsimula ang aming pagsasama. Noong una ay okay ang aming pagsasama. Hanggang sa nagkaproblema din dahil hindi naman yun maiiwasan dahil nga sa palainom si Nonoy. At mabarkada pa. Pero kahit ganoon ay okay naman siya sa amin, maalaga siya sa anak ko. At itinuring niya itong sa kanya. Dahil siguro sasabik din siya sa anak. Dahil wala silang anak ng kanyang asawa. Ang kaso ay panayang inom nila ng mga barkada. Madalas ay madaling araw nang matapos, normal lang naman yun siguro hindi ba papadudot. Nagsasama na kami pero sige pa din siya ng sige sa kanyang pagkikipagbarkada. Hanggang sa isang gabi nag-aaway kami ng matindi, humantong pa sa pinabarangay niya ako dahil yung motor nila ng barkada niya ay tinumba ko dahil sa galit ko. Uuwi na dapat kami noon sa Quezon City ngunit yung anak ko ay nasa kanya. Nang bumalik ako doon ay galit pa din siya. At ayaw niyang ibigay ang anak ko. Hanggang sa nakatulog ulit ako doon sa labas ng pintuan niya. Dahil siguro sa pagod, puyat at pagkalasing. Mga ilang minuto ay kinatuko ulit siya para kunin ang anak ko. Naglilinis siya noon ng mga nabasag kong gamit niya. Alam ko na galit siya noon. Dahilan para masaktan niya ako. Tumilapon ako dahil pinipilit kong pumasok sa bahay niya dahil nga ang sabi ko ay kukunin ko ang anak ko pero ayaw niyang ibigay. Nang humupa ang galit niya ng araw na yon ay naging okay naman kami ulit. Pero hindi nagtagal ay nag-away kaming muli kaya umuwi na ako sa amin sa Quezon City. Pero siguro ay napamahal na rin siya sa anak ko. Kaya hindi nagtagal ay sinundo din niya kami para bumalik sa bahay niya. Naging ganon ang sitwasyon namin noong una ay away-bati kami kasi nga mabarkada siya. Ibang ugali niya paglasing siya. Hindi siya nananakit pero matalas ang dila niya. Masakit siyang magsalita. Kung ano-anong sumbat ang sinasabi niya noon kapag lasing siya. Kaya away-bati kami at nakailang uwi ako sa amin pero sinusundo din niya kaagad ako kinabukasan. Sa kanya rin ako nag-debut noong gabi bago ang birthday ko ay nagkatampuhan kaming muli. Akala ko ay dadaan lang ang debut dahil simula nang mawala ang lola ko ay hindi na ako nag-celebrate ng birthday ko. Ang birthday ko kasi papadudot ay November 1. Kinabukasan ay nagulat ako. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang bibilhin niya para maluto. Natuwa naman ako syempre. At yun nga, nagluto kami ng spaghetti, pansit, adobong manok, lumpiang Shanghai, at syempre isang case ng Tanduay Ice. Sa aming mga girls at sa kanilang boys ay MP sa kanila. Hanggang yun na nga, nagplano na rin kaming mag-baby at agad namang may nabuo.
Kasi kahit na may edad na siya ay bata pa naman ako. Kaya hindi kami nahirapang makabuo. Nagbunga naman ang plano namin. Nabuntis nga ako at lumipat din kami syempre sa bahay na buo. Kasi syempre madadagdagan na kami. At hindi na kami kakasya sa studio lang. Yun nga, nakalipat na kami sa buong bahay. Ang problema ay napakaselang ko sa pagbubuntis dahil sa UTI ko. Umabot pa sa time na nilibot na namin ang mga ospital na pag-a-admitan ko dahil daw baka daw manganak ako ng premature. Wala daw incubator para sa baby. Nakaabot kami sa Quezon City from Muntinlupa tapos ganun din. Hindi ako tinatanggap dahil nga sa wala daw incubator. 2 cm na raw kaya nakaabot din kami sa PGH at Pabella Hospital. Ganon din, bumalik din ako sa Muntinlupa sa Osmon. Pumirma na lang kami ng waiver that time. Grabe ang hirap ko that time, Papa Dudut. Natakot kami kasi nga dahil sa UTI ko. Mabuti na lang sa awa ng Diyos ay okay naman. 1 week ako sa ospital ng Osmon at nakalabas din hanggang sa bumalik na lamang kami sa Quezon City para doon na ako manganak. Dahil sa kampante pa ako. Dahil nandun si Mama. Kahit ganoon na nagkakaaway kami minsan, ay siya naman ang madali kong malapitan sa oras na manganganak na ako. Nag-birthday pa ulit ako doon bago ako manganak. 6 days tapos kong manganak ay nairaos kong muli ng normal ang pangalawa ko. Kaya naman ay natuwa ulit ang kaibigan ng mama ko na midwife. Noong time na yon ay wala na akong binayaran at tanging pang-process na lang ng birth certificate ang binayaran dahil meron na akong PhilHealth na hinulugan ng partner ko. Yun nga, nairaos ko ang panganganak ko at eto ay baby boy naman. Laking tuwa ko noon dahil sa hirap na naranasan ko nang pinagbubuntis ko siya ay nairaos ko pa rin ng normal. Tinawagan na kaagad ni Mama si Nonoy para ibalita na nakaraos na ako at baby boy ang anak namin. Tuwang-tuwa naman si Nonoy at agad na bumiyahe papunta sa Quezon City galing sa duty. Tumagal lang kami ng 1 linggo, pagkaligo ko ay agad din kaming muling sinundo ni Nonoy para umuwi na sa Muntinlupa. Naging maganda na ang pagsasama namin simula nang lumipat na kami at magkaanak. Ay tuluyan na siyang nagbago. Kung noon ay sige-sige sila sa pag-iinom ng barkada niya, ngayon ay limitado na. Kung may okasyon na lang at nag-focus na lang talaga siya sa aming mag-ina. Natuwa naman ako although may paminsan-minsang away kami ng normal naman sa pagsasama. Hindi naman siya nananakit, yun nga lang, mga salita niya ay masyadong masakit. Pero pinapalabas ko na lang sa kabilang tenga, mahal ko din naman kasi siya. Tanggap niya ang anak ko at mahal niya ang mga anak namin. Hindi niya kami pinapabayaan sa pagkain, kaya ako na lang ang nag-a-adjust para intindihin siya. Mahal ko na talaga si Nonoy, Papa Dudut. Kahit ganon masakit siyang magsalita, ay tinitiis ko lang. Pero nagka-time din na susuko na ako sa pagsasama namin. Noong magpaalam na ako na nag-usap kami, umiyak siya kasi sabi niya ay hindi daw niya kayang malayo ang mga bata. Kasi kawawa naman kapag bumalik kami sa mama ko ay mahirap masyado ang estado. Dahil sa dami ng utang ng aking mama. Pumayag naman ako na magstay muli at tiniis ko muli ang ugali niyang masakit magsalita. Hanggang sa dumating ang araw na away bati kami. Kapag lasing siya kasi ayaw niyang nakikita niyang nasasaktan ko ang anak ko dahil sa pagdidisiplina ko. Dahil masyado nang spoiled ang mga bata sa kanya. Ayoko lang naman sa huli masanay silang nakukuha lahat ng gusto. Hindi naman kasi habang panahon ay meron kami, hindi ba? Naging ganon, away bati kami hanggang sa isang araw ay nagstay dito sa amin ang pamangkin niya galing sa Saudi. At kapatid niya galing sa Kuwait. Nung time na yon ay madalas din kami mag-away muli ni Nonoy. Ang hindi ko alam ay buntis pala ako sa pangatlo naming baby. Hanggang sa one day na nagkaaway kaming muli ng malala. Tipong nagkasakitan kami dahil yung pamangkin niya ay nagsumbong na may kausap daw akong lalaki. Katext daw kaya kinuha niya ang sipi ko at pilit na binuksan kung sino ang kausap ko. Nagkagawang kami ng cellphone hanggang sa nagkasakitan na kami. Marami siyang kalmot sa galit ko dahil ayaw niyang ibigay ang sipi ko. Dahil hindi naman niya ito mabuksan dahil may pattern password. Ang problema talaga ay ang pamangkin niya. Mainit ata ang dugo sa akin, gumagawa ng kwento
Kaya nagkabaranggayan kaming muli dahil ang dami niyang kalmot, pinabarangay ulit niya ako. Ang masakit ay sinabi niyang hiwalay na kami at susuportahan lang niya ang pangalawa kong anak dahil hindi daw kanya ang pangatlong ipinagbubuntis ko. Masakit talaga Papa Dudut yung ganong mga salita niya. Isinusumbat niya sa akin lahat kapag galit siya. Nagkasundo naman kami noon Papa Dudut, nagpirmahan na hiwalay na. Na yung pangalawang anak ko ay susuportahan niya kasi junior niya yon. Umuwi kami ng Quezon City noong araw din na yon Papa Dudut, pero noong makalipas ang ilang araw, umalis na yung kapatid niya at anak nito sa inuupahan naming bahay at agad din niya kaming sinundo sa Quezon City para umuwi na sa Muntinlupa. Tapos noon Papa Dudut ay naging tahimik na muli ang aming pagsasama. Masaya naman talaga kami, madalas at minsan may paminsan-minsang away na normal lang naman. Pero kahit ganoon ay kailangang tiisin para sa mga anak namin. Kahit 31 years ang age gap namin ay kailangan ko pa rin siyang intindihin para hindi na lumala pa ang away namin at kung minsan ay dinadaan ko na lang sa iyak yung away namin para matapos sabay tulog na. Hanggang sa mga anak na ako Papa Dudut sa pangatlo namin na overdue na ako Papa Dudut. Panaylakad na naman ako Papa Dudut pero ewan ko kung bakit ganon. Matagal bago ako nanganak. September 19 ay pumunta ako dito sa bahay ng aking mama para samahan ako magpa-check up sa OB. Dahil sa center lang ako panay pa-check up. Inabot na tuloy ako ng due ay wala pa rin. Hanggang sa pagdating sa ospital ng MCM ay chinek ako ng OB. Ang sabi ay nag-start na mag-open pero need ulit magpa-ultrasound. Doon nalaman na dapat makapanganak na ako dahil sobrang hinog na ng inunan tapos sabi ng OB ay maghanda daw kami ng 150,000 pesos. Nasya kami sa laki ng presyo, medyo private na hospital na yon kaya naisipan kong umuwi muli sa Quezon City para doon manganak. Dala ko ang record lahat sa check-up at agad naman akong tinanggap dahil nga sa kakilala ni mama ang may-ari at hindi rin naman daw mahirap akong manganak. Bumiyahe kami ng September 19 ng gabi. At nang dumating kami sa lying in ay 12 midnight na. Kaya naman umuwi ulit muna si Nonoy sa Muntinlupa dahil ang naghatid sa amin doon sa Quezon City ay barkada ni Nonoy, kumpare namin sa pangalawa naming anak. Nasira kasi ang kotse ni Nonoy, alangan namang ibiyahe ng malayo. Kaya noong ando na ako sa lying in ay matagal muna ako nag-labor, mga ilang oras din hanggang sa mag-umaga na. Eto at lalabas na ang baby. 6:40 AM ay nairaos ko ang panganganak sa bunso namin. It's a baby boy again. Nanigurado na kasi siya sa pangalawa na may JR na kaagad. Kaya ang ipinangalan namin sa pangalawa ay pinagsamang pangalan namin. At ayun na nga Papa Dudut, ito ang aking buhay at love story. Sa ngayon ay lalo kaming naging matatag ni Nonoy although hindi mawala ang away, tampuhan. Dahil siguro nga sa may edad na siya. Okay naman at masaya pa rin sa ngayon. Magsa 7 years old na sa July 29 ang panganay ko. At magpa 5 naman yung pangalawa at magti 3 yung bunso. Sa ngayon ay magsi 6 years na kaming nagsasama ni Nonoy Papa Dudut and going strong pa rin kami. Naway nagustuhan po ninyo ang kwento ng buhay ko. Sa mga manghuhusga po sa akin, sige lang po, pero gusto ko lang pong ipaalam sa lahat ng kabataan na dapat isipin muna ang hinaharap bago mag-decide gumawa ng mali. Maraming kabataan ngayon na magulang na agad. Mahirap, oo, lalo na kung bata. Pero dapat isipin nyo din na masarap ang buhay na walang intindihin. Dapat enjoyin nyo muna ang pagiging kabataan nyo. Hindi lahat ay nakakatagpo ng matinong makakapareha. Naway kapulutan din po ng aral Papa Dudut ang aking storya. Lubos na nagpapasalamat in advance. Marie. Yung mga name po namin sa kwento Papa Dudut ay alias lang. Nasa serbisyo pa kasi ang partner ko. Again, thank you in advance Papa Dudut. Number 1 fan po ninyo ako at lagi po kami nakikinig ng mga storya nyo. Sana po ay mapili din po ninyo ang aking kwento at pasensya na po kayo kung masyadong mahaba. God bless po Papa Dudut and keep safe always ngayong panahon ng pandemic.